eto, breaking news! Relo ni District Engineer, nagkakahalaga ng 9 million po ang isa. Grabe! Di ba? O, ito po ang usap-usapan ngayon tong relong ito na ang Philip Patek yata to, o Patek Philip yata to, na suot-suot daw ito ni District Engineer at ayon sa mga nakakakita, eto nga daw yung relo nagkakahalaga ng milyon, no? At si Bato de la Rosa po, sumabog na po sa galit. Dahil po sa paiba-iba po at hindi consistent na pagsagot po ng kanyang tinatanong. No, ito pong si District Engineer po, mas maganda basahin. Yan ang mahirap po, mga kababayan. Pag ang pera po natin hindi natin pinaghirapan, tandaan nyo, wawaldasin natin ito sa kahit anong bagay. Hindi natin pahalaga, di naman natin pinaghirapan to. Bakit? Sa kikitain ko pa naman to next year o sa mga susunod Di ba? Yun ang mahirap. Tamo sa isang tao lang hindi ko siya sabing si engineer to. Sa isang tao lang nagwawaldas ng bilyon. Isang tao lang sa Pilipinas. What if pa kaya lahat sila gumagastos ng ganon? Yung pera po ng taong bayan, imbis na mapunta sa Pilipinas at yung mga Pilipino ngayon sana asensado na at mataas na yung sinasahod. Kasi hindi nila magawang mataas yung sahod, kababayan Bakit? Kasi sabi nila, ang dami na, may mga analysis na lumalabas na kasi nga walang pondo. Walang pondo? Pero ito, kung nakawin ang pera ng kaban ng bayan, hindi po milyon bilyon. Kung itong bilyon na to, mga kababayan, inilagay doon sa pasahod ng mga manggagawa o kaya doon sa kalusugan, sa health ng ating mga pangkaraniwang Pilipino, wala pong mahirap. Bakit kamo? Isipin mo, kung totoo man tong relo niya, na itong relong ito nagkakalaga po ng 9 million mahigit. Isipin mo, hindi ka bibili nito kung ang pera mo lang ay 20 million, tama? O ikaw, bigyan kitang 20 million, bibili ka ba ng 9 million na relo? Hindi, mauubusan ka ng pera. Makakabili ka nito kapag ang pera mo higit sa 200 milyon. Kahit nga 100 milyon, hindi ka bibili nito O sige, 100 milyon ang pera mo. Bibili ka ba netong relong ito na 9 million? Di 90 million na lang pera mo. Malaking bagay yon kumpara sa matitirang pera sa'yo. So, bibili ka nito pag yung pera mo higit siguro 1 billion. O siguro 500 million. O kaya, alam mong pera mo 200 million lang, alam mo may paparating pang malaking pera. Saka ka bibili nito. Ganun lang common sense lang di ba? O ngayon, sino naghihirap dito? Taong bayan. Kawawa po tayo. Bukod tayo na apektuhan apektado pa tayo ng kanilang ginawa. Mas maganda nga lang kurakutin na nila Huwag na tayo maperwisyo di ba? Inyo na yung pera. Ganun din naman Piniperwisyo nyo kami. Gagawa kayo ng isang proyekto, babagsak, bibigay. Yung tulay, bumigay. Yung covered court doon sa saan ba yun? Sa Albay, bumigay. Di ba? Yung flood control, kulang-kulang, bumigay. Perwisyo kami. Di sana hindi nyo nalang pinakilaman yan. Mas matibay pa yung gawa nung sinauna. Di ba? Ngayon, basahin po natin itong si Bulacan ex-DPW Engineer Alcantara. Sabi niya, hindi nagigilty. Wow. Basahin po natin saglit Dali. Antibay po. Ito relo niya. Hindi niya relo to. Ito yung napapasabi na pagmamay-ari daw niya. Sinasabi. Basahin natin. Hindi nagigilty sa pagbaha sa Bulacan. Galing. Diretsang inamin ni dating DPW District Engineer Henry Alcantara na hindi siya nakakaramdam ng guilty o konsensya kaugnay sa matinding pagbaha sa Bulacan. Sir, grabe ka naman. Diba? Kami nga mga hindi nakaambag dyan nagkakaroon kami ng konsensya. Bakit? Pati mga politikong hindi naman nangurakot, mga senador nagkakaroon ng konsensya Kahit hindi naman sila walang kinalaman dyan, bakit nagkakaroon ng konsensya? Kasi,
Imbis na may nagawa pala sila nakaraan, hindi nila natulungan ng bansang Pilipinas sa imbestigahan yan. Nakakaramdam ng guilty. Pero kayo, sir, wala kayo nararamdaman kahit anumang guilt. Hindi naman guilty. Wala kayo nararamdaman kahit anumang konsensya dyan? Diyan sa flood control na yan, sir? Napapabalita, sir, ha? Nagsusugal kayo, hindi ako may sabi. Napapabalita. Nagsusugal po si sir ng 3 beses 5 at 1 buwan. Sa tingin nyo, sir, tapos nagpapatalo daw 5 milyon yata sa isang tayaan. Imagine, pwede ka magpatalo ng 100 milyon sa isang tayaan, sa isang gabihan lang. Hindi ko siya sabing totoo to, ha, pero estimated ko lang. Kasi yung ordinaryong mga mayayaman niya kung magpatalo, milyon din eh. Di ba? Anong trabaho dapat sir inimbestigahan eh. Anong trabaho nito? Saan kumukuha ng perang pansugaltok? Yung relo niya, sino ba nagregalo? O ito ba binigay? Ito ba binili? Di ba? Malamang limited yung relo nito. At puntahan doon, alamin ng batas na kung sino bumili nito. At ito ba ay binili niya o niregalo sa kanya? Madali na may trace yan eh. Di ba? May negosyo ba to? Kung ang negosyo nito, halimbawa, karinderya lang, hindi kami maniniwala. Kung ang negosyo mo, halimbawa, maliit na company na, nakabili kang relo 9 million, hindi kami maniniwala. Halimbawa lang, Diretsahang inamin ni dating DPW District Engineer Henry Alcantara na hindi siya nakaramdam ng guilt o konsensya kaugnay sa matinding pagbasa Bulacan. Sa panayam ng tanungin kung sino ba ay nagigilty, maiksi at malinaw ang kanyang sagot. I'm not. Grabe, wow. I'm not. Mariin din niyang itinanggi ang mga aligasyon. Nagmamay-ari siya ng mga luxury watch gaya ng Patek Philippe. Ito na nga yung Patek Philippe, mga kababayan. Ayan na ngayon. Itinanggi niya. Siyempre, wala namang umamin dyan na umupo dyan eh. Diba? Kung may usok, ibig sabihin may apoy. May lumitaw na usok, ibig sabihin may apoy. Nandiyan nyo? Ibig sabihin, kapag may nakapagsabi ng ganito, ibig sabihin may nakakita. Sabi niya, wala. Wala tayong magagawa doon. Diba? Hindi natin pwede siyang pagdiina, sisihin. Hindi naman kasi natin nakita yon. Pero, bibigyan ko na lang kayo ng tip. Kapag may apoy, may usok. Di ba? Kapag may bulok, nangangalingasaw. Kahit takpan mo. Pagbugok na itlog. Di ba? Kaugnay nito, inamin ni Alcantara na siya ay nagkakasino kasama ang kanyang dating Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez nitong September 1. Isa si Alcantara sa mga iniimbestigahan dahil umano'y anomalya sa flood control projects sa lalawigan. Sipin mo, I'm not. Hindi nagigilty. Tapos kasama mo nasusugal. Alam mo pa nagkakasino ka, hindi ka pwede magkasino, halaga mo 10,000 lang. Kahihiyan ka. District Engineer yata ako ng DPWH. Diba? Hindi ikaw tinutukoy ko ha. Example lang. Naiintindihan nyo? Imagine. Konting imagine lang po mga kababayan. Kayo ba, kapag ang pera nyo sa bangko halimbawa nasa 20 million, sa tingin mo magpapatalo ka na sa kasino ng 5 million? Kada taya? No. Tataasan pa natin. Sa tingin nyo, kung ang pera mo sa bangko ay 200 million, papatalo ka sa isang taya every month, nandun ka 3 o 5 beses ka, papatalo ka 5 million? Hindi lang 5 million eh. Baka ang higit pa eh. No. Dahil yung 200 million mo, kahit isang buwan, ubos yun. Isipin nyo lang isang vlogger dyan na sugal ng sugal, 69 million na talo sa kanya. Sabi daw, 69 million. Isang lang yon. Isang pagkakataon lang yon, natalo siya ng 69 million. Ganong kabilis. Ibig sabihin, kung nagpapatalo ka pala, ayon na sa balita, ayon sa paparinig natin mamaya, kung nagpapatalo ka pala ng ganong kalaki, meaning po, may pera ka na humigit kumulang 500 million o mahigit pa. Baka masama pa nito, 1 billion. Tanong, unti-unti, tanong.
Dapat hingian to ng SALN eh. Oo. Hingian ng mga lifestyle check. Kung yung ari-arian niya ba, sasapat doon sa kanyang business. Halimbawa, kung ang business mo is malaking store lang, ang store na kalaki kasi laki ng convenience store, hindi sasapat yung mga luho niya. Pati mga ari-arian. Hindi. Hindi bagay, ika nga. Di ba? Ngayon ganito. Dapat, sa pag-iimbestiga, alamin kung may negosyo ba ito, saan kumukuha ng pera to. Kasi kung walang negosyo to, ay alam nyo na. Tapos hindi pinamanahan ng magulang, ay alam nyo na. Di ba? Tayo, pinagluloko tayo eh. Depende lang sa atin tanong eh. Kung ako magtatanong, at ako senador, diretsahan ako. Minsan kasi, alam mo, hindi naman sa pag-ano minsan may mga nakakaisip ng paraan yung mga vlogger eh. Okay, yung mga tao sa netizen natin na mag-isip ng tanong. Natanongin, katulad ko, ang tatanong ko dito, anong negosyo mo? Di ba? Magkano pinapatalo mo sa casino? Pwede naman yun eh, puntahan yung casino eh. Imbestigahan kung magkano pinapatalo niya eh. Kasi sa casino po, pag natalo ka po, alam ko mga 10 million pataas, o kaya gumagasta ka, may VIP ka na room doon. Kung sa siya nagkakasino, ituro niya, pupuntahan ngayon ng investigation. Pag hindi umamin yung casino na pinuntahan niya kung ano, magkano pinapatalo niya ito, sa gitna ng investigasyon, hindi pwede privacy kasi imbestigahan eh. Ibabatas eh. Ipasasaray ang casino. Siyempre mapipilitan silang sabihin, ito pinapatalo niya no. Kung malaman daang-daang milyon pinatalo, obvious na saan galing ng pera. Doon lalalim ang investigation. Di ba? Hindi ko sinabi, sir, guilty ka. Ganoon lang dapat ang senaryo na gagawin ng Senado. Di ba? Saka wala naniniwala sa iyo, sir, sa sinasabi niyo po na hindi ka guilty. Sa comment section, binabatikos po siya. Pakinggan nyo. Ayun, kawawang bayan ni Juan de la Cruz. Daming mahirap. Nagtsatsaga sa konting sweldo na minimum. Hirap ng trabaho. Silang mga magnanakaw, walang kahirap-hirap, sumpain kayong lahat. Imagine. Totoo yan. Bakit? Nagre-request ang ating kababayan o kahit yung mga representative katulad ng mga manggagawa na si Eli San Fernando ng representative ng manggagawa, naghihiling siya taasan ng sahod. Maraming mga dahilan ba't tinataasan ng sahod? Maaring kulang sa pondo. Kulang sa pondo pero yung kinukurakot taon-taon, daan-daang bilyon. Hoy, take note, hindi hindi milyon. Bilyon. Meaning, kung yung pera na yon itinapal sana sa mga manggagawa na nangangailangan ng mataas na sahod, ang Pilipinas sana, mga manggagawa at walang masyadong magnanakaw, aasenso ang Pilipinas. Pag tumaas ang sahod, mabibili nila yung gusto nila sa pamilya nila. Yung anak nila, nanay nila, mapapagamot nila sa tamang pagamutan, sa gusto nilang pagamutan. Pag yung pera nila, may pera sila, lalabas sila, bibili sila ng mga gamit, yung pera umiikot sa ekonomiya. Lalo uunlad yung bansa. Tama? Kasi halimbawa ako, wala akong pera. Bahay lang ako, wari. Hindi ako nabili kasi wala akong pera. Kung lahat ng tao mahirap hindi nabili dahil walang pera, sorry ako tulog ang ekonomiya. Gising na ang ekonomiya dun sa may pera. Pero kung lahat may pera at bumibili, umiikot ang pera habang ikaw sumasahod ng malaki. Kaso hindi nangyayari yon dahil sa mga kurakot. Hindi anya sa kurakot. Paano mo nalaman di sa kurakot? Ba't ilang taon na bang babad sa kurakot ang Pilipinas? Ilang taon na ba? Kung bakit mo sinasabi na hindi naman dahil sa kurakot, mahirap ang Pilipinas. Bakit? Simula ng pinanganak ako, pati yung tatay ko pinanganak, kurakot na Pilipinas Sige, pati yung tatay ng tatay ko na pinanganak, kurakot na Pilipinas. Ibig sabihin, gano'n na tayo katagal inaalipin ng kurakot sa Pilipinas. Kaya hanggang ngayon, ramdam natin yung kahirapan hanggang sa kaapu-apuhan natin. Di ba? Antindi. Ganyan mga sindikadong master nila na magmumukhang
Walang kasalanan kahit sa loob nila si Satanas. Tumatawa, nagkakasino din, kalaban ng sarili para totoo. Talaga ang pera nagkakamakapal muka at walang hinayang sa pagsusugal at matalino sa kasino. Dami niya sa kongreso. Pangiti-ngiti ka lang, aha. Alam mo kasi ganito yan eh. Ayon sa banal na kasulatan, sa pagbabasa ko sa palagay ko, kapag ang isang tao nagsusugal, may pinsa na yan eh. Nandyan na pag ikaw nasusugal, talo ka man o nanalo, andyan yung kakambal mo na pambababae. Pag ang pagsusugal natutunan mo at ang pagsisinungaling, susunod niyang pagnanakaw. Hindi totoo, ingredients yan eh. Ingredients siya para maging masama ka eh. Pag natupad mo na yung tatlong kondisyon na yan, na ikaw ay may kasino, may babae, manginginom ka, kayang-kaya mo nang pumatay ng tao. Hindi ko sinabing siya yun, ha. Yun lang aking, totoo yun. Una, pasugal-sugal, babae lang. Hindi pa kayang uminom, eh. Susunod, iinom na siya. Susunod, pag nagawa niya na yung pag-inom, pagsugal, pambababae, magnanakaw na siya. Lalo pag politiko. Pag nagawa niya na yung 4 na requirement na yun, kahit hindi ka mamamatay, handa ka nang pumatay. Bakit? Para masunod mo lang yung 4 na yun. Alin yun? Pambababae, pagnanakaw, pagsusugal, pag-iinom, bisyo. Di ba? Hindi nakasulat kasi yan sa Biblia eh. Di ba? Busog na busog, lusog, kita sa mukha, walang hiyang magnanakaw. Walang yaka daw, engineer. Sabi nito. Nakakagigil ang itsura nyo. Uso ang high blood sa mga taong matataba. Bahala ka na sa kanya makipaglaban kung hindi ka guilty. Ganyan talaga ang mga baboy, walang konsensya. Tamo lahat, sir. Iisa tono nila sa'yo. Ha? Alam mo, sa ibang bansa may napanood ako, pinagbabato yung kurakot na tao. Nakasakyan. Pinagpapalo. Sa ibang bansa yun, ha? Pinagpapalo yung sasakyan niya. Hindi ko alam kung napano siya. Diba? Sir Alcantara. Ayan Sir Alcantara, ikaw hindi ka mahirap sa ngayon. Sanay ka na sa mga suhol. Hindi guilty ka mo sa baha kapwa Pilipino mo. Wala kang konsensya at malasakit sa parehas mong tao. Mayaman ka na, dapat may malasakit ka sa mga korap nyo. Nakaban ng bayan. Hindi nyo madadala sa langit. Sana daw makarma kayong lahat. Korap. Pinagsusugal yung pera ng bayan. Buisit ka. Diba? Grabe Antindi nito. Matindi to. Inamin ng dating Bulacan 1st District Engineer na may mga proyekto kontra baha na may problema o hindi na makita o ghost project. Umamin din siya sa pagdinig sa Senado na nagkakasino siya 2 hanggang 3 beses sa isang buwan. At nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, hindi nga lang mga ghost projects, kundi pati na rin ang maluhong pamumuhay umano ng ilan sa mga opisyal ng DPWH ang kabilang sa mga naungkat sa pagdinig dito sa Senado. The last point na lang, Mr. Chair, siguro ikot na lang po. Sa pagharap ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Senado, umamin siyang may mga flood control projects sa Bulacan na may problema at di makita. 5 taong nakaupo si Alcantara sa Bulacan bago malipat noong June sa... tingnan nyo umamin na may ghost project. Sir, kung may ghost project pala umamin ka, so alam mo. Kung alam nyo pala na may ghost project, kung haharap ka dyan ngayon sa Senado na sinasabi mo hindi ka guilty, bakit hindi mo sinabi yung mga panahon na yon na may ghost project? Kasi alam mo, pag may ghost project, walang proyekto. Pag walang proyekto, apektado ang mga tao. So, pag walang proyekto, babahain ang mga tao. So, ibig sabihin, pag binaha, maraming maapektuhan, negosyo, ekonomiya, buhay ng tao. Tama? May mamamatay. Di ba? Mga negosyo maapektuhan. So, nandun na tayo, alam mo may ghost project. Bakit hindi mo sinabi sa mataas na otoridad kung sino mang pangulo nakaupo nun? Sige nga Tapos sasabihin nyo, I'm not guilty. Hindi kayo guilty. Doon pala sa sinabi nyo, may ghost project Alam mo kung ako nakakaharap ng mga to?
Biblical debate ang gagamitin ko. Hindi ako gagamit ng Biblia. Pero yung procedure ng Biblia ng pakikipagdebate gagamitin ko sa inyo. Hindi kayo lulusot sa akin. Tatanungin ko yan. Ikaw ba sinasabi mo sa sarili mo na hindi ka guilty? Sagot, hindi. Opo, hindi ako guilty. Okay. Kung hindi ka pala guilty, bakit yung alam mo may ghost project na pala hindi mo sinabi sa mga otoridad? So, ibig sabihin, pag may ghost project, magbabaha. So, ibig sabihin, mga nasalanta, hindi ka na guilty. Hindi ka na konsensya, marami na matay noon ng leptospirosis. Tiyak yun. Ganun lang naman yun eh. Logic nun eh. So ngayon, sinasabi mo na hindi ka guilty, mali ka dyan. Sinasabi mo, mali ka, hindi. Pag sinabi mong hindi, mali ka doon. Bakit? Mali ka talaga dyan. Pag sinabi mong hindi ka guilty. Kasi ikaw na mismo nagsabi, ulitin mo nga. Sa pagharap niya ng Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa Senado, umamin siyang may mga flood control projects sa Bulacan na may problema at di makita. 5 taon na paupo si Alcantara sa Bulacan bago malipat noong June sa Region 4A. Nang parinig sa zona ni Presidente Marcos, nagpa-audit daw siya sa mga nakikinauhan sa mga flood control project nila sa Bulacan na sina Engineer Bryce Hernandez at isang Engineer Galang. Tignan mo sila, may hindi nakikita. Ano yun? Ano ba hindi nakikita? Espiritu. Ghost. So, ibig sabihin, ghost project. Tama ba ako? Hindi ko pinagbibintangan na. Sa akin, choryan to, haka ko lang sa sarili ko. Na ang natural, pwede sasabihin mo sa isang district engineer ako bahagi ako ng gobyerno Kaya nga nanunumpa ka araw-araw sa gobyerno, di ba? Kung ano ahensya mo ng gobyerno, may panunumpa ka watawa tuwing Monday. Di ba? Dapat yung seryosohin yung panunumpa na yan Kasi iba sa atin panumpa-numpa, hindi naman natutunod Di totoo lang. Imagine, hindi mo sinabi sa mismong otoridad, sir, may nakawan. Wala akong makitang project. Di sana witness ka ngayon. Diba? At nalaman na may mga problema kaya nag-report agad kay DPWH Secretary Manuel Buluan. Kailan ka nag-report? Tanong. Dapat tinanong na Senado kailan Diba? Kung ngayon lang ba o dati pa? Kaupo lang po na construction chief. Ang nagpunta po sa akin, dalawa po actually, si Engineer Galang, hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. Nung pong meeting ngayon, kausap po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin niyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang nilalaman dyan sa mga gandang gawain. Umamin din si Alcantara na may pabayaan siya dahil nagtiwala sa pirma ng mga tauhan niya, kaya pumirma rin siya sa kontrata at proyekto. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung gusto project na yan. Sir, if I may explain po yun. Hindi, dalawa. Pipirma ka na papel, di ba? Yes po. Makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ganito. Tama. Pumirma ka, sir. Pumirma ka. Ngayon, sa pagpirma mo, sir, tawag doon, dapat man lang nakita mo bago ka pumirma. Kahit sa pasyente, pipirma yung doktor, makita yung pasyente. Pipirma ka na hindi mo nakita yung bagay. Hindi mo na-check. Engineer ka Kung hindi mo bang gampanin yung pipirmahan mo na walang litrato man lang, o ano pa? Di ba? Ibig sabihin mga kababayan, pumipirma kayo na hindi nyo alam ang pinipirmahan nyo. Tama, dalawa lang yan. Hindi kayo pipirma na hindi nyo alam. Bakit? Kasi kayo nakasalalay doon. Tama? Pirma nyo yun Pwede kayo makakulong doon. Pwede kayo makakaso ano pa pirma mo. Ibig sabihin, alam nyo yung pinipirmahan nyo. So, ibig sabihin, sabi ni Senator Bato, pumirma ka na.
sa ghost project. Parang ganun eh. Di ba? Ibig mo sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. So bakit yun ang reklamo? Hindi dumating sa pagdinig si Engineer Bryce Hernandez. Isa siya sa pinasight for contempt ng mga senador. Pinilit din ni Blue Ribbon Chair, Senador Rodante Marcoleta si Alcantara na magbigay pa ng ibang detalye. Nag-confess ka naman kay Secretary Bonoan eh. Nag-report po ako na may possible pong... I'm not saying that you reported. I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Wala pong ganong teorya po, Your Honor. Inungkat din ng ilang senador ang pagkakasino umano ng grupo ni Alcantara. Inamin ni Alcantara na nagkakasino siya 2 hanggang 3 beses sa isang buwan. Pero yung grupo niya raw po, hindi lang kayo shopping buddy, pati po sa paglalaro. Yan po, dapat po ma-verify paano ho kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, tila matakaw sa pera. Pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, 5 milyon, parang baliw, hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Oh, imagine 5 milyon, walang kaba-kaba. Sabihin, nababalitaan. Ang tanong dito, Sir, alam nyo pala nagkakasino to, Sir JB alam nyo pala nagkakasino tong tao na to bago dumating dyan, kasi may impormasyon na kayo. Ako senador at may didibatehin akong tao, biblika lang gagamitin ko talaga, lahat ng referensya meron ako eh. Ang gagawin ko, pupunta, kung alam ko na pala, itong engineer na to nagkakasino, aalamin ko kung saan sa nagkakasino. Kasi alam mo nga nagkakasino, so alam mo kung saan nagkakasino. Pupunta ko yun, hihingi ako, senador naman ako eh. Aalamin ko detalye doon sa kasino, sa building na yon. At pag naalaman ko yung detalye na yon, hindi ko ipapaalam dyan na nakuha ko na. Tatanong ko ngayon si engineer, Engineer, magkano pinapatalo mo sa kasino? Pag sinabi niya ganito, sigurado ka, magkano pinapatalo mo? Halimbawa, nasa papel mo, 100 million. Tapos, yung sa sinabi niya, sir, 5 million lang po. 5 million? Okay, sige. Huwag niyo munang barahin. Kasi ang hirap sa kanila, hindi sir, nakalagay sa papel mo 100 million eh. Talo na kayo, mag-i-rebat yun. Hindi sir, ganito yan, may kasama ko niyan. O di, kawawa na. Ganito gagawin nyo. Tuturo ako kayo ng procedure. May hawak ka, 100 million. Nakakasino siya, patalo. Siya, sir, magkano patalo mo? Sir, 5 million po. 5 million. Okay, granted. Naniniwala ko. Ganun, pain. Tapos, tatanong ka na iba. Yung tatanong mo, dapat meron kang ebidensya. Huwag kang magtatanong na walang ebidensya kasi talo kayo sa Senado. Yun ang akin, magkano? Sir, ganito, okay. Mamaya, pagtanong mo sa ribat mo, inaamin mo ba ulit, Mr. Alcantara, na ikaw ay nagpapatalo ng 5 milyon? Opo, sir. Siyempre, hindi niya pwedeng bawiin yung statement niya kanina makokontem ka. Sisinungaling ka. Oo, hindi. Oo, sir. 5 milyon tinalo ko. Kung mapatunayan ko sa iyo na hindi 5 milyon ang talo mo, inaamin mo, nagsisinungaling ka sa senadong ito? Pag sinabi niyang hindi ko aamin, kahit napatunayan ko, hindi ka pa aamin. Pag sinabi niya aamin siya, very good. Umamin ka na. Corner, di ba? May ganyan bang debate sa Senado? May ganyan debate? Ganyan ang paraan ng panghuli. Sir, ikaw ba nagpatalo ng 5 milyon? Confirm ko, hindi. Opo, 5 milyon pinatalo ko. Kung mapatunayan ko sa'yo, hindi 5 milyon talo mo, ikukulong kita. Bigay yun ang kondisyon. Ito, may papeles ako. Galing mismo sa pinagsusugalan mo. Di talo. Sisinungaling na. 1 down na. Yung isa pang ebidensya, ganun din gawin mo. Sir, ganun ang procedure. Do you confirm or deny, Sir Alcantara? Hindi yung magtatanong ka dyan, walang magnanakaw na tinanong mo na sumagot ng tama. Tandaan nyo yan.
Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po yung nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. O Minsan po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo? Inamin ko po, Bryce Hernandez. Your Honor, Mr. Chair. Bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang sabi na sa isang buwan, yung grupo nyo po? Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Si Senador Bongo, inusisa ang kontraktor na si Sara Diskaya ukol man sa joint venture nito sa CLTG Builders sa Davao. Ang CLTG Builders ay sinasabing pag-aari ng ama ni Senador Go. Sabi ni Diskaya na ayan yun na. Sa susunod natin tatalakayan niyan kay Senator Go. Na, malalim kasi yan eh. Yeah. Ngayon, dito lang, maraming salamat po sa inyo. Ito po ay, sana nabusog ko kayo ng kaalaman at ng mga payo at saway. Di ba? Lahat ng ito, totoo na mga opinion ko na nangyari sa totoong buhay. Na hindi ka makakabili ng isang bagay na mamahalin ng sobra kung ang pera mo ay sapat lang. Hindi ka naman makakabili ng mahalagang napakalaking halaga ng bagay kung ang pera mo ay sobra lang. Makakabili ka ng mga bagay na mamahalin kapag ang pera mo ay sobra-sobra na. Handaan mo. At tanong doon, saan nang galing ang pera? Di ba? Yun lang, napakasimple. Presyo ng relo, 9 million. Saka hindi lang pala yan. Maisingit ko na rin. Pag napatunayan ito na kayo nagnakaw, ipasasaolin ni Senator Rodante Marcoleta ang mga pera nyo. Soli nyo. Pag hindi, kulong. Dapat ganun eh. Soli nyo. Di ba? Sa tindi ng galit ni Bato de la Rosa eh. Di ba? Dapat nagtanong kayo, yung magandang tanong. Di ba? Halos masampal niya na si District sa galit. Nakaka-high blood pa naman eh. Di ba? Yung mga sagutan minsan eh. Sagutan nila eh. Salamat po ng napakarami sa inyong lahat.